Kumusta po kayong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani, isang manggagamot na may 25 taong karanasan. Ngayon po ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa tungkol sa madalas na pag-ihi sa gabi, nocturia, at kung paano makamit ang mahimbing na pagtulog. Narinig niyo na ba ang kwento ni Mang Tonyo, isang 68 taong gulang na retirado sa aming barangay? Si Mang Tonyo ay isang mabait at disiplinadong tao. Hindi siya umiinom ng alak at bihira magkasakit. Pero nitong nakaraang taon, nagsimula siyang magkaroon ng madalas na pag-ihi sa gabi. Kung minsan, 3 o 4 na beses siyang gumigising at bawat paggising ay pagod na pagod siyang pumupunta sa banyo, hawak ang pader para hindi matumba. Sa simula, inakala niya na normal lang ito sa katandaan, pero hindi na niya kinaya dahil bawat umaga ay lutang siya, masakit ang ulo, at nanlalambot ang mga binti. Halos wala siyang magawa sa buong araw. Nag-alala ang kanyang pamilya at ipina-check up siya. Sinabi ng doktor na hindi pa naman malala ang kanyang bato, ngunit humina na ito. Mahina ang daloy ng dugo sa bato at mababaw ang kanyang tulog kaya hindi makontrol ng utak ang pantog. Sa madaling salita, nawalan ng kontrol ang katawan ni Mang Tonyo sa gabi, na nagresulta sa pag-ihi sa gabi at insomnia, na nauwi sa pagkapagod sa buong araw. Nang marinig ito, nais niyang uminom ng sleeping pills at gamot sa bato. Ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang anak na isang dalubhasa sa tradisyonal na gamot. Sinabi ng kanyang anak, "Tatay, huwag po muna kayong uminom ng gamot. Mahina ang inyong katawan at ang pag-inom ng gamot ay maaaring magpalala lamang ng problema. Tuturuan ko po kayo ng isang paraan. Simple lang po. Gabi-gabi ay 5 minuto lang, walang iinumin. Kailangan lang po ninyong masahehin ang ilang bahagi ng katawan at huminga ng tama." Sinunod ni Mang Tonyo ang payo ng kanyang anak. Sinimulan niyang i-pressure point ang kanyang lower back gabi-gabi. Malumanay na minasahe ang kanyang tiyan at huminga ng mabagal bago matulog. Hindi nagmadali, hindi pinilit. At sa loob lamang ng 2 linggo, naramdaman na niya na bumalik ang lalim ng kanyang tulog. Sa ika-3 linggo, isa na lang ang gising niya sa gabi, at sa ika-4 na linggo, dire-diretso na siyang natutulog hanggang umaga. Ngumiti siya at sinabing, "Ngayon, bawat umaga ay pakiramdam ko ay recharged ang aking katawan. Lumalabas ako para diligan ng mga halaman, nagluluto ng lugaw para sa aking apo, hindi tulad noon na paggising ko ay gusto ko na agad humiga ulit." Kung kayo po ay nahihirapan din sa madalas na pag-ihi sa gabi, mababaw na tulog, at pagkapagod, huwag po muna kayong uminom ng gamot. Ang paraan na ibabahagi ko po sa inyo ay 5 minuto lamang gabi-gabi, ngunit nakatulong na sa maraming nakatatanda na mapabuti ang kanilang tulog at mabawasan ang pag-ihi sa gabi ng walang gamot. Samahan niyo po ako sa susunod na bahagi para maunawaan kung bakit madalas mag-ihi at hirap matulog ang mga nakatatanda. At kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel upang magkaroon ako ng mas maraming motibasyon na magbahagi ng mas maraming natural, madaling gawin, at murang pamamaraan na napakabisa para sa kalusugan ng mga nakatatanda. Bahagi 2. Bakit madalas mag-ihi at mahirap matulog ang mga nakatatanda sa gabi? Maraming nakatatanda ang nagsasabi sa akin, "Kaunti lang ang iniinom kong tubig, pero bakit 3 o 4 na beses pa rin akong nag-ihi sa gabi? Kakapikit ko pa lang, kailangan ko nang pumunta sa banyo. Pagbalik ko, hindi na ako makatulog hanggang umaga." Sa totoo lang, ang madalas na pag-ihi sa gabi at insomnia ay hindi lamang simpleng problema ng pagtanda, kundi isang senyales ng internal na kawalan ng balanse sa katawan, lalo na ang paghina ng kidney function, pantog, at nervous system. Ipaliwanag ko po ng mas malinaw para maintindihan ninyo. Mahinang kidneys, nawawalan ng kakayahang mag-imbak ng tubig sa gabi. Noong bata pa tayo, mahusay ang paggana ng ating kidneys. Nag-iimbak ito ng tubig sa gabi, binabawasan ang produksyon ng ihi para makapagpahinga ang katawan. Ngunit paglampas ng 60 taong gulang, nagsisimulang humina ang kidneys. Hindi na naiimbak ng maayos ang tubig, kaya patuloy na gumagawa ng ihi
na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi kahit hindi gaanong umiinom ng tubig. Bumababa ang pagkalastiko ng pantog, madaling mag-react. Ang pantog ay ang imbakan ng ihi. Kapag malusog, kaya nitong mag-imbak ng sapat na ihi sa buong gabi nang hindi nagbibigay ng senyales sa utak. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawawala ang pagkalastiko ng pantog, parang lumang lobo na mabilis mapuno. Kahit kaunting ihi lang, nagbibigay na ito ng senyales sa utak na kailangan ng umihi, kaya nagigising kayo sa gabi, kahit hindi pa naman gaanong marami ang ihi. Pagbabago sa hormones. Hindi maayos ang pagkontrol ng nervous system sa pag-ihi. Ang mga nakatatanda ay kadalasang nakakaranas ng pagbabago sa hormones, lalo na ang anti-diuretic hormone, ADH, na tumutulong sa katawan na bawasan ang produksyon ng ihi sa gabi. Kapag bumaba ang hormone na ito, nawawala ang kakayahan ng katawan na mag-regulate na humahantong sa pag-ihi sa gabi. Kasabay nito, humihina ang autonomic nervous system na nagiging sanhi ng mababaw na tulog at madaling reaksyon sa senyales ng pag-ihi kahit hindi pa puno ang pantog. Mahinang daloy ng dugo, hindi sapat ang nutrisyon sa utak at kidneys. Kapag bumaba ang sirkulasyon ng dugo, lalo na ang dugo sa utak at bato, makakaranas kayo ng mababaw na tulog, madaling magising, at palpitations kapag nakahiga. At sa ganitong kalagayan ng pagkaantok, mas madaling magising kayo ng senyales na gustong umihi. Hindi lamang abala ang madalas na pag-ihi sa gabi, kundi mataas din ang panganib ng stroke sa gabi, pagkahulog kapag pupunta sa banyo, at pagbabago-bago ng blood pressure dahil sa madalas na pagbabago ng posisyon. Ngunit ang magandang balita ay, kung naiintindihan natin ang ugat ng problema, lubos nating mapapabuti ang kondisyong ito sa natural at ligtas na paraan. Narito ang 3 simpleng hakbang. 5 minuto lang gabi-gabi para mabawasan ang pag-ihi sa gabi at makatulog ng dire-diretso hanggang umaga ng walang gamot. Simulan na natin. Bahagi 3. 5 minuto lang gabi-gabi. Mawawala ang pag-ihi sa gabi at makakatulog ng dire-diretso hanggang umaga. Maraming tao ang nagpapatingin sa doktor at sinasabing mahina ang kanilang kidneys, mahina ang filtration function, o madalas silang umihi sa gabi. Ngunit iilan lang ang nakakaalam na ang pagpapainit lamang ng bahagi ng kidneys, gabi-gabi, bago matulog, ay makakatulong na mapabuti ang daloy ng dugo sa kidneys na nagpapahusay sa paggana ng kidneys ng walang gamot. At ang pinakasimpleng paraan ay ang pagmamasahe ng 2 mahalagang pressure points sa lower back, ang kidney shoe, Thandu, at gate of life, Menemon. Nasaan ang kidney shoe, Thandu? Ang kidney shoe ay isang pressure point na matatagpuan sa magkabilang panig ng spine, kapantay ng inyong pusod, sa likod. Para matukoy ng eksakto, ilagay ang inyong kamay sa inyong pusod. Pagkatapos, isipin ang isang linya na umikot sa inyong likod sa parehong taas. Sa likod, sa magkabilang panig ng spine, mga 1.5 hanggang 2 daliri ang layo mula sa spine, iyon ang lokasyon ng kidney shoe. Kapag marahan ninyong pinindot, makakaramdam kayo ng bahagyang pananakit o pagkirot. Iyon ang senyales na tama ang pressure point. Ang kidney shoe ay may papel sa pagbibigay ng lakas sa kidneys, tumutulong sa pag-regulate ng excretory activity, at sa gayon ay binabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi at hindi kumpletong pag-ihi. Nasaan ang gate of life, Menmon? Ang gate of life ay matatagpuan sa gitna ng likod, sa pagitan ng 2 kidney shoe points, ibig sabihin, sa spine mismo, kapantay ng pusod. Para matukoy, kung ilalagay ninyo ang inyong 2 kamay sa likod at hanapin ang posisyon na kapantay ng pusod, ang bahagyang umbok sa gitna ng spine ay ang gate of life. Kapag minasahe, makakaramdam kayo ng init na kumalat sa baywang at lower abdomen. Iyon ang senyales na tama ang pressure point. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang gate of life ay ang imbakan ng fire energy ng katawan, parang pinagmumulan ng enerhiya na nagpapalusog sa kidneys, spine, at reproductive system. Kapag pinainit ang bahaging ito, mas gagana ang kidneys at mas lalong lalalim ang tulog.
madaling masahe gabi-gabi. Bago matulog, sundin ang 4 na hakbang na ito. Pagpapainit ng kamay, pagdikitin ang dalawang kamay, at ikuskos ng 15,020 segundo hanggang uminit ang mga ito. Pagmamasahe sa lower back, gamitin ang palad o bukong-bukong upang marahang masahehin ang lower back ng pahalang mula sa labas papunta sa gitna, ulitin ng 2,003 minuto. Ang layunin ay painitin ang buong bahagi ng pressure points, pasiglahin ang daloy ng dugo sa kidneys. Pag pressure point sa kidney shoe, gamitin ang dalawang gitnang daliri o hinlalaki para marahang pindutin ang kaliwang kidney shoe muna. Pindutin at hawakan ng 5,007 segundo, pagkatapos ay bitawan, ulitin ng 5,007 beses. Pagkatapos ay lumipat sa kanang kidney shoe at gawin ang parehong proseso pag pressure point sa gate of life. Sa huli, ilagay ang dalawang hintuturo o gitnang daliri sa gate of life sa gitna ng spine. Pindutin at hawakan ng 70 segundo, pagkatapos ay bitawan. Ulitin ng 5 beses. Habang pinipindot, huminga ng malalim sa ilong at marahang huminga palabas sa bibig upang makatulong na makapag-relax ang isip at madaling antukin. Ilang paalala para sa pinakamahusay na resulta, gawin ito gabi-gabi bago matulog. Kung tuyo ang inyong likod, maaari kayong maglagay ng kaunting ginger oil, tea tree oil, o ginger wine para mapabilis ang pag-init. Maaaring humingi ng tulong sa miyembro ng pamilya kung nahihirapan kayong abutin ang inyong likod. Huwag masyadong lakasan ang pagmasahe. Huwag magmasahe kung may matinding pananakit ng likod, sprain, o skin inflammation. Marami na akong nakilalang mga nakatatanda na pagkatapos ng 1 linggo ng patuloy na paggawa nito, malaki ang nabawas sa kanilang pag-ihi sa gabi. Ang ilan na dati ay gumigising ng 3 o 4 na beses sa gabi, ngayon ay 1 na lang o dire-diretso na ang tulog hanggang umaga. Dahil kapag nainit ang kidneys, nakaka-relax din ang pantog, natututo ang ating katawan na mag-regulate at hindi na gaanong umaasa sa gamot. Susunod, ituturo ko ang 2 hakbang, malumanay na pagmasahe ng tiyan ng paikot sa orasan. Simple lang pero napakabisa para mabawasan ang presyon sa pantog at makatulog ng mas malalim. Abangan po ninyo. Bahagi 2, malumanay na pagmasahe ng tiyan ng paikot sa orasan, makaka-relax ang pantog, mas mahimbing ang tulog. Pagkatapos painitin ang likod at kidneys sa pamamagitan ng pagmamasahe sa kidney shoe at gate of life pressure points, ipagpatuloy natin ang pangangalaga sa lower abdomen kung saan naroon ang pantog, bituka, at ang sentro ng pagkontrol sa pag-ihi. Ang malumanay na pagmasahe ng tiyan gabi-gabi ay hindi lamang nakakatulong sa pagpaparelax ng digestive system, kundi may epekto rin sa pagpapalambot ng kalamnan sa paligid ng pantog, binabawasan ang pagkapinutin ng pag-ihi sa gabi, at lalo na nakakatulong sa inyo na makatulog ng mas malalim at madaling makatulog. Bakit dapat magmasahe ng tiyan bago matulog ang mga madalas umihi sa gabi? Ayon sa tradisyonal na gamot, ang lower abdomen ay sentro ng maraming pressure points na may kaugnayan sa kidneys, spleen, at pantog. Kapag minasahe ng tama, pinasisigla nito ang mas mahusay na daloy ng dugo at ki sa lower abdomen. Binabawasan ang pagkapinutin sa pantog na nakakatulong sa mas mahusay na kontrol sa pag-ihi. Nakakatulong na mabawasan ang bloating at indigestion sa gabi, na siyang sanhi ng pagkahirap matulog. Inilalagay ang katawan sa isang relax na estado mula sa pagka-alerto patungo sa natural na pagpapahinga, lalo na ang mga nakatatanda ay kadalasang may mahinang daloy ng dugo, malamig na tiyan, at mahinang bituka na humahantong sa madalas na pag-ihi sa gabi at matagal na insomnia. Ang tamang pagmasahe ng tiyan ay lulutasin ang mga problemang ito sa ugat, simple at epektibong. Paraan ng pagmasahe ng tiyan ng paikot sa orasan. Maaari ninyo itong gawin sa kama pagkatapos masahihin ang inyong likod. Sundin ang 5 hakbang na ito. Hakbang 1. Maghanda sa komportableng posisyon. Humiga ng nakatihaya sa kama, bahagyang baluktot ang tuhod para lumuwag ang tiyan. Ilagay ang mga braso sa gilid
at huminga ng regular sa loob ng 1-2 minuto para maging stable ang tibok ng puso at makapag-relax. Hakbang 2. Painitin ang palad. Pagdikitin ang dalawang kamay at ikuskus ng 15 to 10 segundo hanggang uminit ang mga ito. Hakbang 3. Ilagay ang kamay sa tiyan at simulan ang pagmasahe ng paikot. Gamitin ang palad, ang pinakamakapal na bahagi sa ilalim ng mga daliri at ilagay sa tiyan, sa pusod mismo. Dahan-dahang imasahe ng paikot sa pusod ng clockwise, ibig sabihin mula kanan pa kaliwa, mula sa ibaba pataas. Palawakin ang pagmasahe ng dahan-dahan palabas upang makabuo ng malalaking bilog na sumasakop sa lower abdomen. Dapat kayong magmasahe ng hindi bababa sa 3-5 minuto, dahan-dahan, habang minamasahe ay nararamdaman ang init na kumalat sa buong tiyan. Hakbang 4. Huminga ng malalim at regular habang nagmamasahe. Habang minamasahe ang tiyan, huminga ng dahan-dahan sa ilong sa loob ng 4 na segundo. Hawakan ang hininga sa loob ng 4 na segundo. Pagkatapos ay marahang huminga palabas sa bibig sa loob ng humigit kumulang 6 na segundo. Ang malalim na paghinga ay nakakatulong sa pagpaparelax ng nervous system, binabawasan ang pagkapinuti ng pantog at pinapahinahon ang pagnanais na umihi. Hakbang 10. Tapusin sa 10 segundo ng walang kilos, hawak ang tiyan. Pagkatapos magmasahe, ilagay ang dalawang kamay na nakapatong sa tiyan, humiga ng walang kilos at damhin ang ginhawa at init na kumalat. Pagkatapos, patayin ang ilaw, humiga ng nakatagilid sa kaliwang bahagi, isang posisyon na mabuti para sa puso at digestive system at madaling makatulog. Ilang paalala para sa epektibong pagmasahe ng tiyan. Kung madalas malamig ang inyong tiyan, maaari kayong maglagay ng kaunting green oil, tea tree oil, o ginger wine sa tiyan bago magmasahe. Huwag magmasahe ng tiyan kaagad pagkatapos kumain ng marami. Dapat itong gawin ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos ng hapunan. Kung mayroon kayong umbilical hernia, matinding pananakit ng tiyan, o kakapresko lang na operasyon sa tiyan, dapat kumonsulta muna sa doktor bago gawin ito. Maraming nakatatanda ang nagbahagi na pagkatapos ng 1 linggo ng regular na pagmasahe ng tiyan bago matulog, hindi ko na nararamdaman ang pagkapinuti ng tiyan, hindi na ako madalas umihi. Mas malalim ang tulog ko, hindi ako nagigising sa gabi. Paggising ko sa umaga, magaan ang pakiramdam ko, hindi na ako lutang dahil sa kakulangan ng tulog. Lahat ng ito ay dahil lamang sa isang simpleng bagay, tamang pagmasahe ng tiyan bago matulog, sa tamang direksyon at tamang paraan. Nang walang gastos, walang gamot, ngunit nakakatulong sa katawan na i-adjust muli ang circadian rhythm nito. Ngayon, ituturo ko ang ikatlong hakbang, paghinga, 4-6 na may banayad na meditasyon para mapakalma ang isip at makatulog ng malalim nang walang panaginip. Patuloy po tayong sumubaybay. Bahagi 3, paghinga, 4 na may banayad na meditasyon, makakarelax ang nervous system, makakapagpahinga ang tulog, bawasan ang pagkapinutin ng pantog. Pagkatapos masahihin ang pressure point sa likod para painitin ang kidneys at masahihin ang tiyan para makarelax ang pantog. Ang huling hakbang sa 5 minuto gabi-gabi ay isang banayad ngunit napakabisang paraan, tamang malalim na paghinga at relaxation meditation. Kapag narinig ang meditasyon, iniisip ng marami na mahirap, ngunit sa totoo lang, kailangan lang humiga ng walang kilos at huminga sa simpleng ritmo at ang katawan ay papasok na sa isang estado ng pagbabawas ng pag-aalala at pagbubukas ng pahinga. Bakit nakakatulong ang malalim na paghinga sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi? Kapag ang katawan ay nag-aalala, tensyonado, lumiliit ang daluyan ng dugo, bumibilis ang tibok ng puso at mas madaling nagre-react ang pantog. Ito ay humahantong sa madalas na pag-ihi. Kahit hindi gaanong marami ang ihi, mababaw na tulog, at madaling magising sa gabi. Pagod ang tao, hindi nakakapagpahinga ang nervous system. Kaya, ang tamang paghinga
ay nakakatulong na balansehin ang nervous system, pinapabagal ang biological rhythm na nagpapaintindi sa katawan na oras na para magpahinga. Hindi na kailangan umihi, hindi na kailangan maging alerto. Ano ang 4-4-6 breathing method? Ito ay isang napakasimpleng paraan ng paghinga na ginagamit sa tradisyonal na gamot at modernong psikolohiya. Partikular, huminga sa ilong ng 4 na segundo, hawakan ang hininga ng 4 na segundo, at huminga ng marahan sa bibig ng 6 na segundo. Ulitin ito ng 5-10 minuto at ang tibok ng puso ay babagal, magiging stable ang blood pressure, maglalabas ang utak ng natural na sedating hormone na tumutulong sa inyo na makatulog ng malalim at tuloy-tuloy. Paano gawin? Habang nakahiga sa kama, maaari ninyo itong gawin gabi-gabi pagkatapos masahehin ang inyong tiyan. Hakbang 1. Humiga ng nakatihaya at mag-relax. Humiga ng tuwid sa kama, ilagay ang mga braso sa gilid, bahagyang nakabukas ang mga palad, tuwid ang mga binti, o bahagyang baluktot kung mahina ang likod. Hakbang 2. Ipikit ang mata. Simulan ang pagbibilang ng hininga sa ritmo ng 40-46. Hinga sa ilong. Dahan-dahang bilangin ang 1 lakad, 2 laka, 40. Damhin ang paglaki ng tiyan. Hindi kailangan huminga ng masyadong malakas. Hawakan ang hininga. Hawakan ang hininga sa loob ng 4 na segundo. 1,000, 2,003. Manatiling kalmado, huwag pigilan ang hininga ng masyadong mahigpit. Hinga palabas sa bibig. Dahan-dahang huminga palabas sa bibig. 1, 2, 3, 4,005-6. Kung mas mabagal, mas mabuti. Damhin ang paglabas ng hangin sa dibdib at tiyan na bumaba. Ulitin ito ng 10 beses at mararamdaman ninyo na nagsisimulang bumigat ang inyong mga mata, ang inyong katawan ay nakaka-relax na parang lumulubog sa kama. Maliit na tip para sa dagdag na epekto. Maaaring magpatugtog ng malabong ilaw sa kwarto o mahinang meditation music para makalikha ng nakakapayapang kapaligiran. Kung malamig ang inyong mga kamay at paa, dapat kayong magkumot para panatilihing mainit ang inyong mga binti at tiyan. Habang humihinga, maaaring isipin ang isang kaaya-ayang larawan tulad ng pag-upo sa tabi ng lawa, pakikinig sa tunog ng mga ibon, o tahimik na pag-inom ng tsaa upang makatakas ang utak mula sa pag-aalala sa araw. Maliit na paalala para sa mga nakatatanda. Huwag pigilan ang tiyan habang humihinga. Huminga ng natural gamit ang tiyan. Kung nahihilo kayo dahil sa masyadong mabilis na malalim na paghinga, magpahinga muna sandali bago magpatuloy. Ang mga may sakit sa puso ay dapat huminga ng mas marahan. Huwag pilitin ang paghawak ng hininga ng masyadong matagal. Sa loob lamang ng ilang minuto ng regular na paghinga gabi-gabi, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng isang malakas na senyales na maayos na ang lahat at oras na para magpahinga. At kapag kalmado ang isip at relaxed ang nervous system, hindi na magiging bangungot ang madalas na pag-ihi sa gabi. Kaya, sa loob lamang ng 5 minuto gabi-gabi, pagmamasahe sa likod, pagmasahe sa tiyan, malalim na paghinga, mababawasan ninyo ang pag-ihi sa gabi, mas malalim ang tulog, at magigising kayo ng masigla ng walang gamot. Susunod, ibabahagi ko ang bahagi 4, mga karaniwang pagkakamali na nagpapalala sa pag-ihi sa gabi kahit binawasan na ang pag-inom ng tubig. Tandaan na panoorin ito upang maiwasan ang mga bagay na tila simple ngunit nakakasama sa kidneys sa gabi. Bahagi 4, 3 pagkakamali na nagpapalala sa pag-ihi sa gabi kahit binawasan na ang pag-inom ng tubig. Maraming nakatatanda ang nagbahagi sa akin. Kinailangan kong bawasan ang pag-inom ng tubig mula pa noong hapon, pero 2 o 3 beses pa rin akong gumigising sa gabi para umihi. Hindi ko maintindihan kung bakit. Mukhang lohikal ito, dahil iniisip ng lahat na kapag kaunti ang iniinom na tubig, mas kaunti ang ihi. Ngunit sa totoo lang, hindi ganoon kasimple. Dahil bukod sa tubig, marami pang ibang mga kadahilanan na tahimik na nagpapalala sa kidneys, na nagpapahirap sa pantog na magtrabaho ng sobra kahit hindi kayo umiinom ng karagdagang tubig. Narito ang 3 karaniwang pagkakamali
na nagpapalala sa madalas na pag-ihi sa gabi kahit sinubukan ng magpigil. Paggamit ng cinnamon, ginger o diuretics sa gabi. Maraming tao ang may ugali na uminom ng mainit na ginger water o cinnamon tea sa gabi dahil sa paniniwalang nakakatulong ito na panatilihing mainit ang katawan at maiwasan ang malamig na tiyan habang natutulog. Gayunpaman, ang cinnamon at ginger ay may napakalakas na diuretic properties. Kapag pumasok sa katawan, pinapabilis nito ang paggana ng kidneys at pantog na humahantong sa mas madalas na pag-ihi. Bukod pa rito, ang ilang nakatatanda ay umiinom pa ng diuretics para kontrolin ang blood pressure nang hindi nalalaman na ang pag-inom nito pagkatapos ng 5 p.m. ay maaaring maging sanhi ng patuloy na pag-ihi sa gabi. Payo: kung kailangan ninyong uminom ng diuretics, tanungin ang inyong doktor na ilipat ang pag-inom sa umaga o tanghali, iwasan ang pag-inom pagkatapos ng hapon, pagligo ng huli o paggamit ng malamig na tubig sa gabi. Sa katandaan, napakasensitibo ng kidneys at pantog sa temperatura. Kung may ugali kayong maligo pagkatapos ng PM-PM o maligo sa tubig na hindi gaanong mainit, ang lamig ay papasok sa lower back na magpapalamig sa kidneys. Kapag malamig ang kidneys, mawawala ang kakayahan nitong mag-imbak ng tubig na humahantong sa patuloy na pag-ihi sa gabi. Payo: dapat kayong maligo bago mag-6 p.m. at gumamit ng napakainit na tubig, lalo na sa malamig na panahon. Pagkatapos maligo, maaari ninyong patuyuin ang lower back gamit ang hairdryer o gumamit ng hot pack para panatilihing mainit ang kidneys. Kumain ng maaalat sa hapunan o kumain ng huli sa gabi. Ang asin ay isang kadahilanan na nagpapanatili ng tubig sa katawan. Kapag kumain kayo ng maaalat sa hapunan, kailangang dagdagan ng katawan ang filtration upang mailabas ang sobrang asin na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi. Bukod pa rito, ang ugali ng pagkain ng huli pagkatapos ng 1 p.m. ay nagpapagana sa tiyan ng tuloy-tuloy na nagpapagana sa nervous system at pantog na humahantong sa kawalan ng balanse sa tulog. Payo: kumain ng hapunan bago mag 6:30 p.m. Unahin ang mga pagkain na simple, mababa sa asin, at madaling tunawin. Huwag kumain ng merienda sa gabi tulad ng matamis, pritong pagkain, instant noodles, dahil naglalaman ang mga ito ng maraming nakatagong asin. Kung bahagyang nagugutom, maaaring uminom ng kaunting mainit na gatas na gawa sa mani o diluted juice. Iwasan ang pagkabusog bago matulog. Hindi lamang dahil sa pag-inom ng maraming tubig ang madalas na pag-ihi sa gabi, kundi dahil din sa mahinang kidneys, maling pagkain, at maling paggamit ng herbal medicine o gamot. Kung susundin lamang ninyo ang 3 maliliit na bagay na nabanggit sa itaas, kasama ang pagmasahe at paghinga na ibinahagi sa nakaraang bahagi, naniniwala ako na ang inyong tulog ay magiging mas payapa at kumpleto gabi-gabi. At susunod, ibabahagi ko ang bahagi 5. Sino ang kailangang kumonsulta sa doktor bago gamitin ang mga paraang ito upang matiyak ang ganap na kaligtasan? Abangan po ninyo. Bahagi 5. Sino ang kailangang kumonsulta sa doktor bago gamitin ang mga paraang ito? Kumusta po kayong lahat? Bagaman ang mga hakbang na ibinahagi ko, tulad ng pagmamasahe sa kidney shoe pressure points, pagmasahe ng tiyan, at malalim na paghinga bago matulog, ay simple, natural, at walang gamot. Ngunit dahil magkakaiba ang kondisyon ng bawat tao, hindi lahat ay dapat mag-apply kaagad, lalo na sa ilang kaso na mayroon ng underlying medical conditions o umiinom ng gamot. Kailangan ninyong makipag-ugnayan sa inyong treating doctor o sa isang tradisyonal na manggagamot bago gawin ito upang maiwasan ang pagkalito sa proseso ng paggaling. Narito ang 3 grupo ng tao na dapat kumonsulta sa doktor bago gamitin ang mga teknik na ito. Mga umiinom ng gamot sa high blood pressure o malakas na diuretics. Kung umiinom kayo ng gamot sa high blood pressure tulad ng beta blockers, furosemide diuretics o gamot na kumokontrol sa tibok ng puso, kung pagsasamahin ang masyadong malakas na pagmamasahe sa likod o masyadong malalim na paghinga, maaaring maging sanhi ito ng bahagyang pagbaba ng blood pressure, pagkahilo
at pagkapagod. Payo, kung nais ninyong gawin, kailangan ninyong ipaalam sa inyong doktor upang mai-adjust ang oras ng pag-inom ng gamot at gawin ang mga hakbang ng mas malumanay. Mga may sakit sa puso, heart failure, o malalang edema sa kamay at paa. Sa kaso na mayroon kayong heart failure na may matinding edema sa mga binti, mukha at tiyan, kailangang maingat na i-adjust ang mga teknik ng pagpapainit sa likod at pagmamasahe dahil maaaring makaapekto ito sa dami ng likidos sa katawan. Payo, maaaring payuhan kayo ng doktor na mag-focus sa banayad na paghinga at limitahan ang malakas na pagmasahe ng tiyan kung bloated o may fluid retention. Mga may bladder infection o acute urinary tract infection. Kung nakakaranas kayo ng masakit na pag-ihi, madalas na pag-ihi, pagdurugo sa ihi, o bahagyang lagnat, maaaring ito ay urinary tract infection na nangangailangan ng antibiotics o Western medicine treatment kaagad. Sa acute stage, hindi dapat magmasahe ng tiyan, i-pressure point ang kidneys, o huminga ng masyadong malalim dahil maaaring lalo nitong pasiglahin ang namamagang bahagi. Pagkatapos ng matagumpay na paggamot, maaari kayong bumalik sa 50 minutong paraan gabi-gabi tulad ng itinuro ko. Sa madaling salita, kung wala kayong malubhang sakit, maaari ninyo itong gawin sa bahay. Basta't malumanay lang, hindi lalagpas sa kaya at patuloy gabi-gabi. Ngunit kung nasa proseso ng paggamot, umiinom ng maraming gamot o may anumang abnormalidad kapag ginagawa ito, dapat kayong kumonsulta sa doktor muna para mai-adjust ng naaayon. Siguro, lahat tayo na nasa edad 60,070 ay nakaranas na ng mga gabing hindi kumpleto ang tulog, gumigising ng 2 o 3 beses sa hating gabi para umihi. Sa umaga, pagod ang katawan, masakit ang likod, nahihilo, gustong matulog pa pero hindi makatulog. Sa buong araw, mahina ang katawan, walang ganang kumain, walang ganang makipag-usap, at iniisip ninyo, ganito na siguro ang katandaan, kailangan ko na siguro uminom ng gamot para makatulog ulit. Ngunit ngayon, nais kong ulitin ang isang simpleng bagay na malalim kong pinaniniwalaan, ang inyong katawan, kung alam ninyo kung paano suportahan, ay ang pinakamakapangyarihang manggagamot. Sa loob lamang ng 5 minuto gabi-gabi, kaunting pagmamasahe sa likod para painitin ang kidneys, kaunting malumanay na pagmasahe ng tiyan para mabawasan ang tensyon ng pantog, ilang mabagal, malalim na paghinga para mapakalma ang isip at ilagay ang katawan sa natural na pagtulog. Walang gamot, walang gastos, walang sakit. Ngunit kapalit nito, maaari kayong magkaroon ng isang gabing tuloy-tuloy ang tulog hanggang umaga, nang hindi nagigising, hindi na lumalabas ng kama na nanginginig ang mga binti. Ginawa ko ang video na ito, hindi para magturo ng anumang malaking bagay. Gusto ko lang ibahagi ang isang maliit na ugali na libu-libong nakatatanda na ang nag-apply at nagbago ng kanilang tulog gabi-gabi. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang aking ibinahagi, mangyaring mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan na nakakaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi at insomnia. Dahil marahil, ang isang maliit na pagbabahagi ninyo ay makakatulong sa isang tao na makatulog ng mahimbing muli at mamuhay ng mas masaya at malusog bawat araw. Nais ko po kayong lahat ng payapa, kalmado at tahimik na gabi. Magkita-kita po tayo sa susunod na mga video.